welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, pag-usapan naman natin si G-Credit. So paano nga ba tumaas ang credit limit natin sa G-Credit? So paano nga ba ito ma-increase ha? Kasi guys, alam ko naman, ang dami makaka-relate sa akin na hindi talaga lahat na ay increasean agad-agad sa G-Credit. Ang bagal-bagal lang increase talaga ng G-Credit. Pero guys, i-share ko sa inyo recently lang na na-increasean yung hobby ko sa kanyang G-Credit limit. I-share ko din sa inyo kung bakit siya lang. Sana all, diba? So, lagi talaga ako nagsasana all sa kanya, guys. So, magkakaiba talaga, guys, ng treatment si GCash per client talaga. Iba-iba talaga tayo ng treatment dito, guys. Kaya alam nyo, guys, ang taas-taas ng G-score ko sa kanya. Ang taas-taas talaga, mas mataas sa kanya ng 100 nga eh. 100s talaga, guys, yung tinaas ko sa G-score ko compare sa kanya. But, siya pa yung naunang na-increasean, guys, kasi ang pinaka-offer talaga sa kanya, or first offer sa kanya ng G-Credit is 4,000 pesos. So, matagal din, guys. Actually, about 6 months din. Matagal din siyang na-increasean kahit pataas ang pataas yung G-score niya. Matagal din, but na-increasean siya finally. Recently lang. Yung 4,000 na G-Credit limit niya, ay naging 7,000 pesos. Ang G-score niya, guys, is 581. Diba sana all? Ako nga, napakataas na ng G-score ko, guys. Actually, umabot na ng 688. Pero, 1,000 pa din. 1,000 pa din yung offer nila sa akin. Diba? Ano na rin eh. Parang nakakahalata na ako sa Gcash. So, for me guys, isa sa reason kung bakit ganun, hindi pantay-pantay. Kasi, depende ata yun kung gaano mo na katagal nagamit Gcash app. Kasi guys, husband ko, nauna talaga siya sa akin magkaroon ng Gcash account. Like, nauna siya sa akin ng mga 2 to 3 years. May Gcash app na siya. Then, ako, parang, ano pa lang ako eh. Actually, naging active lang ako sa Gcash 1 year pa lang. Actually, magwa 1 year pa lang akong active sa Gcash. Kasi talagang matagal na siyang active sa Gcash. So, parang ganun ata ang treatment ni Gcash. Pansin ko lang. Kayo ba? Ayan, comment down below guys sa experience nyo ha. Kasi, iba-iba talaga eh. Feeling ko ganun kasi nung na-offeran siya ng G-Gives. Ang offer sa kanya sa G-Gives is 25,000. While sa akin is 18,000 lang. Ang G-score niya guys, nung na-offeran siya ng G-Gives ay 496 lang. Samantalang sa akin, 500 plus, magsi-600 plus na yung G-score ko nun. 18,000 yung offer sa akin. Iba-iba talaga ang treatment ni GCash. Ang first G-loan ni Daddy, guys, is 7,000 pesos. Yung first loan niya. Samantalang sa akin, 2,000 lang yung first G-loan ko. Kaya sabi ko nga, parang iba-iba talaga ata. Katagal na talaga kasi yung Gcash app niya and lagi niya yan ginagamit noon hanggang ngayon. Kaya sabi ko, baka dahil doon kung gaano nakatagal yung Gcash app talaga. Eh, loyalty is the key, diba? So, baka dahil doon. So, okay lang yun. At least si husband ko naman yun and ako pa rin naman nakikinabang doon. So, yun nga guys, i-update ko kayo kasi guys, pataas ng pataas yung G-score ko, diba? Actually, magsi-700, nasa 688 na yung G-score ko ngayon and magsi-700 na. Malay mo, ma-offeran tayo ni G-Credit ng mas mataas. Kasi siya na lang talaga yung hindi nag-move yung offer. Yung G-Gives ko, nag-move. Yung G-Loan ko, nag-move yung offer. Nagiging higher. To give you an idea kasi guys, si G-Credit kasi guys is powered by CIMB Bank. So, bangko po ang may hawak sa kanya. Kay G-Loan, tsaka kay G-Gives guys, ay they are both powered by Fuse Lending. Lending Corporation po ang nakikipag-collab kay GCash para dito kay G-Loan tsaka kay G-Gives. So, magkaiba sila. So, madali talaga kapag lending corporation than bank, no? Kasi nga, ito si G-Credit is powered by CIMB Bank. So, mas mahirap talaga na ma-build yung trust and loyalty natin dito kasi nga, syempre, bago-bago pa lang. And syempre, ini-evaluate din tayo ni CIMB Bank. So, ganun din yung factor, guys. Kayo ba? Gusto kong malaman and makita kung ano yung experience sa G-Credit, kung gaano kayo katagal na increasean, and kung anong kaganapan nyo sa G-Credit nyo. Gusto ko talagang malaman. By the way, guys, ang highest credit limit ni G-Credit ay umabot po ng 30,000 pesos. So, yun po yung maximum amount of credit limit nila. So, magtatanong kayo guys, ano ba dapat yung G-score? So, guys, actually, nasagot ko na sa inyo na hindi ko alam kung ano yung prepared talaga na G-score. Kasi nga, ang taas na ng G-score ko, 1,000 pa rin yung offer sa akin. Samantalang sa husband ko, mababa yung G-score niya kaysa sa akin. Pero, offer siya and increasean siya. By the way, guys, hindi nga pala nag-inform sa kanya na na-increasean siya ng G-Credit. Actually, nalaman ko lang, nung inopen ko yung G-Credit niya, tinignan ko guys kasi magbabayad na ako. Sa nakita ko nga, doon ko lang nakita guys, doon ko lang nalaman kung hindi ko pa i-open yung G-Credit
niya. Walang pa-email si GCash, walang pa-text, walang pa-notify, ganyan. Inopen ko lang bigla, so doon ko lang nalaman. But I encourage you and I advise you pa rin guys to maintain your healthy G-score. So yun pa din talaga yung basis ni GCash pa din. Mas maganda pa rin talaga na pataas siya ng pataas, diba? Para kahit paano pa rin guys, may chance. And sabi nga ni GCash, to increase your G-credit limit, you can watch this video guys. So, basic na basic pa din yung requirements, guys, para ma-increasean tayo sa ating G-credit limit. So, nakalagay nga dun, guys, pay QR, use the G-credit, pay your bills on time, ating due sa kanila, huwag dapat tayong ma-delay. Kapag time na nababayaran natin si G-credit, huwag tayong mag-overdue at lalong huwag tayong ma-delay sa kanila kasi mahalaga sa kanila yon. Then, continue using GCash, tapos gamitin din daw natin sa G-Life, ganun daw. Ganun, pero hindi ko naman ginagamit sa G-Life, hindi ko alam yung G-Life na yon. Basta gamitin lang natin siya as payment method. Siyempre, tapos kapag may babayaran tayong bills and sakto naman G-credit na pambayad natin, so gamitin daw natin yun. So, yun yung gusto ni GCash talaga. Use G-credit as our payment method. But most of the time, mostly sa atin, lalo na ako, isa na ako doon, so kino-convert ko talaga siya as cash kasi pwede naman. And may option naman. So, may mga videos ako niyan guys on how I convert it to cash. And guys, I hope natutunan kayo sa video. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and hit yung bell button para updated talaga kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. And kung nagustuhan niyo yung videos, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!